Nang marinig nila ang sinabi ni Mando, nagkatinginan silang tatlo, si Glenn, Jacob at Sed. Maya-maya pa ay sumagot naman si Sed kay Manong Mando ng, "Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa ng subscribe button. Salamat." Ganun ho ba, Manong Mando? Sige, pagmatyagan nyo ho muna ng maigi ang baryong yon. Siguraduhin nyong nandun silang lahat. At kapag nalaman nyong walang iba sa kanila na nasa labas ng baryo, ay pagbigay alam nyo kaagad sa amin. Mga kaibigan kong ikugan, maaari nyo bang samahan sina Manong Mando? Pagbibigay utos ni Seda sa kanilang mga kasama. "Masusunod ho, Ginoong Sed," sagot sa kanya ng mga ito. Matapos ng kanilang pag-uusap, ay tumungo na nga sina Manong Mando patungo sa baryo kasama ng mga mandirigmang bangkilan at ng 8 ikugan. Kailangan nilang pagmatyagaan ang baryong yun sapagkat alam nilang di basta-basta ang lahi ng mga aswang na naninirahan doon dahil sa meron itong mga gabunang kasama. Pansamantala silang tatlong naghintay noon sa ilalim ng isang malaking puno. Napuno naman ng kagalakan noon si Glenn nang magwika si Jacob sa kanya ng, "Glenn, nakabalik na ang mga dalakit nung kasangga ko. Ang kaibigan mo, nakabalik na rin ba?" Tanong ni Jacob kay Glenn. Nang marinig ni Glenn ang tanong ni Jacob, kaagad niyang tinawag sa kanyang isipan ang pangalan ni Latog. "Ginoong Glenn, andito na ako. Pasensya na kayo. Matagal akong nawala." Tugon ni Latog kay Glenn. Nang marinig niya ang tinig ni Latog sa kanyang isipan, buong kasiyahan naman siyang tumugon kay Jacob ng, "Oho, Manong. Andito na ho si Latog." "Latog, kumusta ka na? Ayos ka na ba? Labis akong nasisiyahan sa iyong pagbabalik, Latog." Wika niya sa kanyang isipan bilang pangungusap kay Latog. "Ganoon din ho ako, Ginoong Glenn. Masaya akong muli kayong makasama." Tugon sa kanya ni Latog sa kanyang isipan. Sa kanilang pag-uusap, tahimik lang naman noon sina Jacob at Sed na nakikiramdam sa paligid habang nakaupo at nakasandal sila sa katawan ng puno. Nang mabaling ang kanilang atensyon sa isang direksyon kung saan nakita nila ang isang bangkilan na mabilisang nananakbo papalapit sa kinaroroonan nila. Napatayo silang tatlo noon habang hinihintay nila ang paglapit nito sa kanila. Nang makalapit na sa kanila ang isa sa mga mandirigmang bangkilan, agad itong nagwika ng, "Ginoong Sed! Ginoong Sed! Di sasapat ang bilang natin sa mga aswang na nasa baryo. Doble ang bilang nila para sa atin, Ginoo." Wika ng bangkilan. "Ha? Anong lahi sila? Alam mo ba?" Tanong ni Sed. "At saka, andun ba silang lahat?" Base sa kanilang mga kaanyuan, meron silang malalagong balahibo, posturang tao. Kaso, parang kurbado. Mahahaba ang galamay, paaman o kamay. Malalapad ang balikat. Marami rin silang pangil at mahahaba ang kuko. Kagaya din natin, Ginoong Sed. Ayon po kay Manong Mando, mga layugan po ang lahi ng mga aswang na yun." Tugon ng bangkilan. "At oho, Ginoong Sed, sa palagay ko, kumpleto silang nandun sa baryo." Dagdag pa nito. Nang marinig nila ang sinabi nito, agad na din silang nagmadali na pumunta sa baryo. Nagwika pa si Jacob kay Glenn at Sed na ikubli nila ng maigi ang kanilang presensya upang di kaagarang mabulabog ang mga naninirahan sa baryo. Nang medyo malapit na sila sa baryo, pinagmasdan nilang maigi ang buong paligid.
Gumamit din sila noon ng mga pansabulag upang di sila madaling masipat ng mga nilalang. Habang iniikutan nila ang baryo, may nasipat silang isang malaking kulungan na gawa sa matitigas na kahoy at sa loob noon ay nakita nila ang nasa 5 katao na nakakulong doon. Sa kanilang pakiramdam, nanghihina na ang mga taong yun dahil sa nakagapos ang mga kamay at paa ng bawat isa sa mga taong ito. Naririnig nila ang mga mahihinang pag-ungol ng mga ito na para bang humihingi ng tulong. Nang mga oras na yun ay medyo malalim na ang gabi at nasisinagan na ng bilog na buwan ang kalupaan. Maya-maya pa ay bigla naman silang napakubli nang makita nilang nagsilabasan ng bawat tao sa mga kubo ng baryo. Umalibot ang mga yun sa mga nakakulong na mga tao sa hawlang gawa sa kahoy at doon ay nakita nila ang paghakbang papauna ng 5 hukluban sa mga kasama ng mga ito habang kasama ng isang lalaking kaidaran ni Zed. Maya-maya pa ay naghihiyawan na ang mga taong yun tapos biglang nanahimik. Kasunod ng pagwika ng isang lalaki na nasa gitnang malapit sa kulungan. Mga kasama, magiging masaya ang ating kapistahan. Marami tayong ihahanda. Magdidiwang tayo buong gabi. Sige na, ilabas nyo na ang inyong mga langis at pagmasdan nyo ang bilog na buwan. Sisimulan na natin ang ating kasiyahan. Uwi ka ng lalaki habang umaatungal sa buong paligid. Habang nakakubli sila noong magkakasama sa palibot ng baryo, nasilayan nila ang pagpapalit ng anyo ng mga nilalang habang nakatanaw sa bilog na buwan. Umiinat-inat ang mga ito. Ganon yung mga tunog nila. Umiinat-inat ang mga ito pagkatapos nilang maipunas sa kanilang buong katawan ang mga langis na kanilang ginagamit sa pagpapalit ng anyo. At doon nga ay nasilayan nila ang uri ng mga nilalang na naayon sa inilahad sa kanila ng kasama nilang bangkilan. Nakita din nila ang pagbabagong anyo ng mga hukluban at ng isang lalaki na tumatayong pinuno ng mga ito. Matapos makapagpalit ng anyo ng mga nilalang, nagsalita ang pinuno ng mga ito. Ilabas ang mga bihag at umpisahan na ang kasiyahan! Sigaw ng pinuno ng mga aswang sa baryo. Habang nakamasid silang tatlo noon, nagwika si Zed ng, "Pre, uumpisan na ba?" Tanong ni Zed kay Jacob. "Sige, pre." Bago pa nila mailabas ang mga bihag nila sa kulungan at pagpestahan. Tugon ni Jacob. Nagulat naman nun si Glenn nang biglang tumayo si Zed at umalulong ng napakalakas. At kasunod noon ang paglitaw ng mga kasama nila na nakapaligid sa buong baryo ng mga aswang na kanilang kalaban. At dahil doon, naantala ang mga nilalang bago pa man nila mailabas ng tuluyan ang kanilang mga bihag. Agad na natuon ang mga atensyon ng mga ito sa kanila. Si Zed noon ay nagpalit na ng kaanyuan nito. Bilang isang gabunang may nagbabagang kaliwang braso. At sa pangalawang pagkakataon
ay muling nasilayan ni Glenn ng malapitan ang kaanyuan ng isang gabunan na kinikilala at kinakatakutan ng iilang mga albularyo at antingero, lalo na ang mga kapwang aswang nito, dahil sa tangan nitong mutya ng kadatuan. Nang nagaganap na ang mga pangyayaring yun, nagwika si Jacob kay Glenn ng, "Glenn, kumanda ka. Kailangan nila ang tulong natin. Marami ang bilang ng mga kalaban." Wika ni Jacob habang nagbabakod at nagpupudir na ito sa kanyang katawan. Nang marinig ni Glenn ang sinabi ni Jacob, mabilis siyang umusal ng mga orasyon para sa kanyang proteksyon. Tinawag niya na rin noon si Latog at pinasanib sa kanyang katawan. "Latog, masusunod, Ginoo!" Napangiti naman siya noon nang muli niyang maramdaman ang kakaibang lakas na ibinalot sa kanya ng kanyang kaibigang elemento ng kidlat. Hinugot niya na rin noon ang kanyang machete at nang akma na siyang bubunot sana ng barel, naalala niyang wala nga pala siyang dalang barel dahil sa naitapon niya na ito nang nakipaglaban siya kay Sed at sa mga ikugan. Subalit na agaw ang atensyon niya noon nang may lumitaw na 3 nilalang na may mga nagliliwanag na mga kampilan at mga pana at palaso. Ramdam na ramdam niya rin noon ang kakaibang presensyang pinakawalan ni Jacob habang hawak na dito ang 2 sangkot na kanyang sandata. Kahit si Sed ay di nagawang panlabanan ng presensya nito, kaya't lumayo na lamang ito ng bahagya sa kanila habang nakatuon ng paningin sa mga kasalukuyan nilang mga kalaban. Anong ibig sabihin nito? Makikipiesta ba kayo sa amin? Pero, bakit? Bakit may mga kasama kayong antingero? Ha? Uwi ka ng lalaki sa isang gabunan. Makikipiesta. Nagkakamali kayo ng iniisip mga salot na aswang. Basura ang lahi nyo na dapat lang linisin at ilagay sa dapat nyong kinalalagyang impyerno. Sagot ni Sed sa nagsalitang nilalang. Dahil sa sinabi ni Sed, nagsiangilan ang mga aswang na nakatira sa baryo habang ipinapakita ang kanilang mga matatalas na pangil. Baka nabibigla kayo. Isang gabunan at 2 antingero. At mga bangkilan ang ihaharap nyo sa amin. Mas marami kami nang di hamak sa inyo. Mga iho di puta. Pagwiwika ng pinuno ng mga aswang sa baryo. Nang marinig ni Sed ang sinabi nito, bigla siyang umangil. At maya-maya pa, narinig nila ang pag-atungal ng mga malaunggoy na mga aswang. Na bumababa mula sa mga puno. Napabulong pa nun si Sed ng, "Mga inutil nga. Kung di patawagin, di palalapit." Narinig naman ni Glenn at Jacob ang sinabi na yun ni Sed at medyo napangiti silang dalawa. Dahil naman sa paglapit ng mga ikugan sa lugar, mas lalong nagsiangil ang mga aswang na layugan. At ang 6 na gabunan habang gulat na gulat dahil sa di nila inaasahan na may mga ikugan palang kasama ang mga sumalakay sa kanila. Dahil sa taas ng tensyon sa paligid, nawalan na ng malay ang mga bihag ng mga aswang sa baryo. Naalerto naman noon ang grupo ni Glenn nang marinig nilang magwika ang isang gabunan sa kanilang kalaban ng, "Mga kasama! Paslangin ang mga tampalasang yan na di na iginalang ang ating kapistahan." Sigaw ng mga gabunan ng mga layugan. Dahil doon ay humanda na sila sa sagupaan
mga antingero at aswang laban sa baryo ng mga aswang. Sa pag-uumpisa ng digmaan, agad na nagsikalat ang mga aswang sa paligid habang kanya-kanya ng kinakalaban ang mga mandirigmang bangkilan noon ay buong lakas na sinusuwag ng kanilang mga mahahabang pangil ang kanilang mga kalaban. Subalit, nagagawa silang mahawakan ng mga ito upang pigilan sa kanilang pagsuwag na kanilang gagawin. Ang mga ikugan noon ay nakikipagbakbakan din habang nakikipagpalitan ng mga malalakas na pagkalmot, pagsapak at paghataw ng mga sanga ng mga puno mula sa mga nababali nitong mga sanga dahil sa nagaganap na labanan. Si Sid naman noon ay walang habas nitong pinagsasasapak ang bawat aswang sa baryo na kanyang masasalubong na kaagad namang nababawian ng buhay dahil sa pagkabasag ng pagmumuka at dibdib ng mga ito gamit ang kaliwat kanan niyang kamao, at bawat matama ang aswang ng kanyang nagbabagang mga braso kundi namimilipit sa sakit ay tuluyan ng nalalagutan ng hininga. Si Jacob naman noon kasama ng mga kasangga nitong dalakit noon ay walang habas ding tinatagpas ang katawan ng mga nilalang na kanilang kalaban. Si Jacob ay halos pugutan na ng ulo ang mga aswang na nakakaharap nito sa pamamagitan ng paglaslas nito ng mga liig ng mga yon gamit ang kanyang sangkot. Habang si Glenn naman noon ay pansamantalang natulala sa kanyang mga nasisilayan dahil sa noon pa lang siya nakasaksi na may nagaganap din pala na digmaan sa mga nilalang na patagong naninirahan sa ating mundo. Ngunit bigla siyang bumalik sa wisyo nang magsalita sila tugnang. Ginoo, anong ginagawa mo? Nasa digmaan na tayo. Wika ni Latog. Pasensya na, Latog. Di lang ako makapaniwala sa mga nakikita ng mga mata ko. Sagot ni Glenn. Kasabay naman ng kanilang pag-uusap noon, nasipat ni Glenn ang halos nasa 6 na nilalang ang papasugod na sa kanya. Agad siyang kumilos noon upang salubungin ang mga ito. Sa pagwasiwas ng mga kamay ng mga nilalang na may nagsisitalasang mga kuko, sinabayan naman yun ni Glenn ng pagwasiwas din ng kanyang machete. Sa pagkiskisan ng talim ng machete at kuko ng mga aswang, halos magkaroon ng bitak ang machete ni Glenn dahil sa tigas ng mga kuko ng mga aswang. Sa muling pag-atake sa kanya ng isang aswang na layugan, agad siyang yumuko para iwasan ang pagtarak ng matatalas na kuko ng mga ito, kasabay ng paghataw niya ng machete sa katawan ng aswang. Agad na humandusay ang aswang na yun at nangisay sa lupa at nagmistulang isang tumpok ng mga buhok na kaagad ding nagliyab. Nagsitingi na ng mga kasama ng aswang na yun sa katawan ng kasama nito habang ito ay nagliliyab, tapos ay muling bumaling kay Glenn habang nanlilisik ang mga mata at nagaangil. Sa muling pagsugod ng mga nilalang, narinig niyang nag-usal si Latog sa kanyang isipan, at sa pagwasiwas niya kasabay ng atake ng mga nilalang, mabilis niya yung nagawa ng walang kahirap-hirap hanggang sa pagganti na niyang pag-atake. Muli niyang napaslang ang isa sa mga ito hanggang sa umabot na sa puntong iisa na lamang ang natitira dito. Samantala, halos magiba na ang mga kubo sa paligid ng baryo dahil sa daluyong ng digmaan.
Umuulan na noon ng palaso na mula sa mga inkantong dalakit noon ni Jacob, at si Jacob naman noon ay panay ang pagpaslang sa mga nakakaharap nito nang walang kahirap-hirap. At sa mga mandirigmang bangkilan naman na kasama nila ay medyo nagtatamo na ng mga pinsala dahil sa mga abilidad ng mga layugan na gumamit ng mga malasinulid na buhok na pumapasok sa bawat butas ng katawan ng kalaban nito, na siyang pumipinsala sa sistema ng mga nakakaharap nila. Bagaman ganoon na ang sitwasyon ng mga mandirigmang bangkilan, buong lakas pa rin itong nakikipagpatayan sa mga layugan. Ang mga ikugan naman noon, dahil sa kakaibang lakas ng mga ito, madali lang silang nakakapaslang ng mga layugan sa pamamagitan ng pagbabalibag ng mga ito sa lupa, na siyang nagiging dahilan upang panawan ng ulirat ang mga layugan. Si Sid naman noon ay nakikipagpalitan ng mga atake sa 3 gabunan. Pinagtutulungan siya ng mga ito sa pag-aakalang mapapabagsak nila siya. Ngunit sa pagsugod sa kanya ng mga kalaban niyang gabunan mula sa kaliwa at kanan at sa kanyang harapan na napakabilis, bigla niyang ikinampay ang kanyang malalapad na pakpak at mabilisang umangat sa ere, dahilan upang magsaksakan ng kuko ang 2 gabunan na nagkasalubong. Nang masipat naman ni Sid ang mga pangyayari, humalakhak ito ng malademonyo. Samantala, habang nag-iisa na lamang ang kalaban ni Glenn, mabilis na niya itong sinugod. Subalit nang malapit na siya dito, bigla na lamang may tumama sa kanya na isang malakas na pagsapak. Agad siyang gumulong sa lupa at ilang saglit lang ang lumipas, may humawak sa kanyang liig at inangat siya sa lupa. Pagsipat niya sa pagmumuka ng nilalang na umatake sa kanya, nakita niya ang isang gabunan na nanlilisik ang mga mata at halos di maipinta ang pagbumuka dahil sa labis na galit habang nagaangil. At nang akma ng itatarak ng gabunan ang matatalas nitong kuko sa dibdib ni Glenn, bigla na lang may isang mabilis na matalas na bagay ang tumarak sa liig ng gabunan at halos humiwalay na ang ulo nito sa kanyang liig. At nang bumitaw na kay Glenn ang gabunan sa pagkakasakal sa kanya, narinig niya ang tinig ni Jacob na nagwiwika ng, "Glenn, ayos ka lang ba? Maging alerto ka. Malalakas ang gabunan na ito." Wika ni Jacob habang buong lakas pa nito na hinugot ang kanyang sangkot mula sa liig ng gabunan. Marahang bumangon nun si Glenn at lumapit kay Jacob. Habang magkatalikod silang dalawa habang nakikipagbakbakan sa mga layugang aswang, o mas kilala bilang mga manlalayog. Habang nakikipaglaban si Glenn, nasisipat niya ang 3 engkanto na kasangga ni Jacob. Naiwinawasiwas na ang kanilang mga kampilan. Na siya namang nagbibigay ng matitinding pinsala sa mga kalaban. Maya-maya pa, umusal na si Glenn ng mga pantigalpo at mabilis ang ibinato sa mga aswang na layugan. Pagtama ng mga orasyon niya sa mga ito, nakapagtatakang kahit hirap ng gumalaw ang mga yun, ay nagagawa pa rin siya nitong atakihin. Nang may isang sumapak sa kanya at tumama sa kanyang dibdib na nagbunga ng 3 digaanong malalalim na sugat, napaatras siya noon at napaluhod sa lupa. "Glenn!" sigaw ni Jacob.
Huwag niyo ho akong alalahanin. Manong, ayos lang ho ako. Galos lang to. Tugon ni Glenn. Nang masipat ni Jacob ang sitwasyong muli ni Glenn, mabilis siyang nagpalipad hangin ng mga usal na pantigalpo. Maingat niyang ibinato ito sa mga aswang na kanyang kalaban. Nag-iingat siya sa pagbitaw ng orasyon sapagkat may mga aswang din silang kasama na maaaring maapektuhan ng kanyang mga usal. At sa pagbalot ng mga orasyon niya sa mga aswang na layugan, mabilis niya itong nilapitan at pinagtatatagpas ang ulo. Matapos niyang gawin yun, agaran itong lumapit kay Glenn at inalalayan siya sa pagtayo ng mabilis, kasabay ng pagsalubong nila sa mga papasugod na aswang. Laking gulat na lamang ni Glenn na sa isang iglap, biglang humandusay ang mga aswang na sumugod sa kanila. At mabilisang naging isang tumpok ng mga buhok na kaagarang nagliyab. Samantala, kinakaharap pa rin ni Sed ang mga natitira pang gabunan ng mga layugan. Nang sandaling yun, ay tatatlo na lamang ang mga gabunang yun dahil sa napas lang na nila ang iba sa mga ito. Tanging ang dalawang hukluban at ang pinuno ng mga layugan ang kalaban ni Zed. Muli siyang pinagtulong-tulungan ng mga ito. Subalit, sa pagsapa kay Zed ng isa niyang kalaban, buong lakas niyang sinalo ng kanan niyang kamay ang atake nito. At buong lakas niyang binira sa pagmumuka ng isang sapak ang gabunang umatake sa kanya. Halos mangalas ang ngipin ng gabunan na yun at lumaylay ang panga dahil sa lakas ng pagsapak na natamo nito mula kay Zed. Matapos yun ay tinuluyan na niya ito sa pamamagitan ng pagbaon ng malabakal niyang mga kuko mula sa nagbabaga niyang kaliwang braso sa dibdib ng gabunan. Tumago sa dibdib ng gabunan na yun ang kuko ni Zed hanggang sa likod. Sa pagkakakita ng mga kasama ng gabunan sa ginawa ni Zed, mabilis siyang inatake ng isa pang gabunan, subalit bigla siyang naglaho sa dilim at lumitaw sa likuran ng isa sa mga huklubang gabunan. Mabilis niyang niyapos ang gabunan na yun at agarang inilipad sa ere. Itiniwarik niya ang nilalang at mabilisang bumulusok sa lupa at ibinarog ang gabunan sa pagbagsak nila. Sa pagbagsak nila sa lupa, halos pumaloob sa katawan ng gabunan ang ulo nito dahil sa lakas ng pagkakabagsak nila sa lupa habang yapos ni Zed at halos madurog na ang mga buto nito sa katawan. Matapos masaksihan ng pinuno ng gabunan ng mga layugan ang pangyayari, nagwika ito ng gigil na gigil. Yawa! Mga hayop kayo! Mga demonyo! Ano bang atraso namin sa inyo? Wika ng pinuno ng mga layugan. Wala kayong atraso sa amin. Pero sa maraming pamilya na mga biktima nyo, doon kayo maraming atraso. At kami ang hustisya para sa kanila. Sagot ni Zed, at nang mapagtanto ng pinuno ng mga layugan na siya na lamang ang natitira sa mga gabunan, mabilis niyang sinugod si Zed. Malakas na pagkalmot ang kanyang binitawan noon, subalit mabilis na naiwasan yun ni Zed. Kaagarang inundayan ng pagsaksak ng matalas nitong kuko na naging dahilan upang masugatan ang gabunan sa kanang balikat nito at agad na napadukdok sa lupa. Mabilis naman itong tumayo at tumakbo patungo sa loob ng isang kubo na hindi nagigiba. Sa hindi pagkakontento ni Zed
agad naman niya yung sinundan at agad ding pumasok sa loob ng kubo. Samantalang ang mga mandirigmang bangkilan noon ay marami na ang sugatan at di na halos makatayo. Napilit namang pinagtatanggol ng mga malaunggoy na aswang. Samantalang si Glenn at Jacob noon ay sanib puwersang pinagpapapaslang ang mga natitirang mga kalaban hanggang sa umabot na sa puntong iilan na lamang ang natitira sa mga layugan. Umatras na ang mga ito hanggang sa magtipon-tipon ang mga yon sa iisang lugar. Habang pinapalibutan naman sila ng mga mandirigmang bangkilan na may kakayahang pang makipaglaban at ng 8 ikugan na may mga sugat na rin sa katawan. Si Glenn at Jacob noon ay di na nakisali sa mga ito sa kadahilan ng alam nilang kayang-kaya na ng mga kasama nila ang mga natitirang buhay sa mga layugan. Maya-maya pa, habang nakatipon ang mga layugan sa iisang lugar, puro pag-aangil na lamang ang nagagawa ng mga ito, na ginagantihan din ng pag-aangil ng mga mandirigmang bangkilan at mga ikugan. Sa pagsimoy ng banayad na hangin sa lugar, mabilis ang dinumog ng mga mandirigmang bangkilan at ikugan ang mga natitirang layugan at walang habas na pinagpapapaslang. Ganyan magpatayan ng mga lahi ng aswang, Glenn. Wala silang awa sa isa't isa. Wika ni Jacob habang pinapanood nila ang ginagawang pagpaslang ng kanilang mga kasama sa mga layugan. Nang nagulat naman sila, nang biglang nakarinig sila ng malakas na alulong at biglang nabulwas ang isang bubungan na kubo. At kasabay noon ang paglipad ni Zed mula doon habang sakal-sakalang pinuno ng mga layugan. At sa ilalim ng bilog na buwan, kitang-kita nila kung papaano tadtarin at saksakin ni Zed ang pinuno ng mga layugan habang sakal-sakal nito sa lieg. Hanggang sa lumupaypay na ang katawan nito at bawian ng buhay. Nang mapagtanto ni Zed na wala na itong buhay, agad niya yung itinapon na parang walang kwentang basurang nilalang. Di na may tsuraan ang gabunan na yun pagbagsak sa lupa na lumikha ng malakas na kalabog. Nagkadurog-durog na ang katawan nun na binabalot ng malalapot nitong dugo. Napanganga si Glenn sa kanyang nakikita. Sa kadahilan ng nakakapangilabot ang presensyang nararamdaman niya mula sa malademonyong gabunan na si Zed. Magkahalong mangha at kilabot ang kanyang nararamdaman dahil isang angkan ng aswang na may malakas na gabunan at isang malakas na antingero ang kasalukuyan niyang kinaanibang pangkat. At kung susumahin, kaya ng mga itong gumiba kahit pa isang batalyon ng kahit anong nilalang, mapatao man o aswang, dahil sa mga abilidad ng mga itong ipinapamalas na nooy kitang-kita ng dalawa niyang mata. Matapos mapas lang ni Zed ang pinuno ng mga layugan, agad na din naman itong bumaba sa lupa malapit kina Glenn at Jacob. Umalulong pa ito. Pagpapakita nito ng dominasyon sa paligid.
At para sa matagumpay nilang misyong gapiin ang mga salot na aswang na dinudungisan ang ibang imahe ng ibang mabubuting aswang. Nang sandaling yun ay napatay na din lahat ng mga mandirigmang bangkilan at ikugan ang mga galamay ng mga gabunan na mga layugang aswang na halos magkalasog-lasog na ang katawan. Subalit, meron sa kanilang iika-ika na sa paglalakad dahil sa tindi rin ng mga pinsalang natamo ng mga ito. Mabuti na lamang ay may mga baong langis ang mga yon na maaari nilang magamit upang kaagarang maghilom ang kanilang mga sugat. Napagpasya na muna nilang magpahinga doon sa lugar para sa kanilang mga kasamang sugatan. At nang kumalas na sa katawan ni Glenn sila Toga, doon ay bigla siyang napaluhod sa lupa. Gawa ng bigla niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang tagiliran kung saan siya tinamaan ng atake ng isang gabunan. Agad naman siyang inalalayan ni Jacob at isinandal sa isang puno at nilapatan ng lunas ang kanyang pinsala sa katawan. Ang iba sa kanila ay inihatid na ang mga taong naging bihag ng mga aswang na layugan sa kani-kanilang mga tahanan kung saang mga baryo ang mga ito nanggaling. Ang mga taong yun ay nilunasan muna ni Jacob bago niya yun ipatid sa kanyang mga kasamang aswang. Makalipas ang ilang oras na pamamahinga, mga bandang madaling araw na noon, nakabalik na ang kanilang mga kasamang naghatid sa mga taong nailigtas nila sa kamay ng mga layugang aswang. Nang mapagpasya na nilang magkakasama na umuwi na sa kanilang baryo sa Silay, pinauna na nilang tatlo ang kanilang mga kasama habang pasan-pasan ng ibang ikugan ang mga sugatang mandirigmang bangkilan. Bago pa man lumiwanag noon ang paligid, narating na ni Glenn ang baryo ni na Jacob sa kabundukan ng Silay. Nadatnan nila ang baryo na napakahimik. Halos walang gumagawa noon ng mga ingay. Tila ba binibigyan ng mga tao dun sa baryo ang kanilang mga mandirigma na magkaroon ng matiwasay na pamamahinga. Nagpaalam na nun si Sed kay Glenn at Jacob na uuwi na sa kanyang pamilya. Sila namang dalawa ay nagtungo na rin sa kubo ni Jacob. Agad naman nagtimpla si Jacob ng 2 tasang kape at inabot ang isa kay Glenn na nooy may iniinda namang pinsala sa kanyang katawan. Habang nagkakapi sila, nagkwekwentuhan naman sila noon habang nagluluto si Jacob ng kanilang agahan. At nung araw na yun ay maghapon silang natulog dahil sa pagkapuyat. Gumising lang sila noon para kumain. Ay, para tayong batugan nito. Kain tulog lang ang gawain natin. Pero di bali Glenn, mamayang hapon, kung nakakakilos ka na ng maayos, mag-uumpisa na tayo sa unang panitikan ng mga orasyong ituturo ko sa iyo. Wika ni Jacob habang sila ay nanananghalian ni Glenn. Sige ho, Manong. Di na ako makapaghintay eh. Masayang tugon naman ni Glenn. Matapos nilang kumain, hanggang hapong muli silang natulog ni Jacob. At kinahapunan, nagising na lamang sila dahil sa kasiyahang nagaganap sa baryo. Kinatok sila noon ni Mando upang ayaing makisaya sa pagdiriwang na kanilang ginaganap para sa tagumpay ng kanilang angkan kontra sa mga salot na mga aswang na layugan. Matapos naman ng kasiyahan, nang makauwi na ang lahat, si Jacob at Glenn noon ay nagtungo na rin sa kubo ni Jacob. Nang makarating na sila sa tahanan, may kinuha si Jacob na isang sisidlan sa ilalim ng kanyang higaan. Maya-maya pa
ay may kinuha siya dong isang libreta na kasing laki lang ng braha. Inabot niya yon kay Glenn at sinabing, "Glenn, isaisip mo lahat ng mga nakasulat na nilalaman ng libretang yan. Kabilang ng mga pangunahing kong orasyon na ginagamit na ipinangkikitil ko sa mga diablong nakakasagupa namin." Ang sibat ni Atardara. Wika ni Jacob pagkaabot niya ng libreta kay Glenn. "Paano, Glenn? Ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo. Nasa sayo na ang buong testamento ng kapangyarihan ng kidlat ni Haring Metatron. Naway pagbutihan mo ang iyong pag-aaral ng mga orasyon na yan. At kapag natapos mo ng isaisip ang lahat ng yan, ituturo ko naman sa iyo ang lahat ng paggamit ng mga yan at kung para saan ang mga orasyon na nakalathala sa libretang yan." Dagdag pa na wika ni Jacob. Pero nang buksan ni Glenn ang libreta, nakita niyang walang nakasulat doon. Dali-dali niyang binuklat ang iba pang pahina noon. Subalit pare-parehong pahina lang na walang laman ang naroroon. Kaya naman napawika siya noon sa kanyang maestro ng, Manong, paano ko magbabasa nito? Gayong wala namang nakasulat sa bawat pahina ng libretang ito." Wika ni Glenn ng pagtataka. "Nasa iyo ang kasagutan sa tanong mo, Glenn." Sagot ni Jacob sa kanya bago ito matulog ng gabing yun. Di naman malaman ni Glenn ang kanyang gagawin sa libretang yun para mapalitaw ang mga nakasulat dito. Umusal pa siya noon ng mga pambasag sa bulag sa pag-aakala niyang may sabulag lamang ang libreta. Subalit wala pa ring naging epekto ang mga inusal niyang kataga. Sa pag-iisip ni Glenn ng kanyang gagawin, narinig niyang nagwika silatog sa isip niya ng, "Ginoo, gamitin mo ang pangil ng kidlat bilang susi." Wika nilatog sa kanyang isipan. Nang marinig ito ni Glenn, napakunot ang noo niya at nagtanong, "Latog? Paano?" Subalit di siya tinugon ng kanyang gabay. Sa halip ay pabuntong hininga lamang ang narinig niya mula doon. At sa pagmamasid niya sa libreta, napansin niya ang isang imahe na nakaukit doon na may hugis ng isang kidlat. Nilabas niya ang pangil ng kidlat mula sa kanyang kasuotan at pinagmasdang maigi ito ang larawan na nakaukit sa libreta at napagtanto niyang pareho ang disenyo nito. Hinubad niya noon ang pangil ng kidlat mula sa kanyang leeg at marahang inilagay ang mutya sa nakaukit na larawan. Nang mailagay niya yun doon, sa di maipaliwanag na dahilan, biglang lumiwanag ang mga pahina ng libreta. Sa kanyang gulat ay nanlaki ang kanyang mga mata at muling hinawakan ang libreta ng marahan. Nang nasa palad na niya ito, muli niya yung binuklat at sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang mga katagang nakalathala sa libreta. Narinig pa niya noon ang pag-ungol ni Jacob habang natutulog na para bang alam nito ang mga nangyayari. At doon nga ay inumpisahan na ni Glenn ang pagbabasa ng mga orasyon upang isaisip ang mga salita sa libreta na may kanya-kanyang kaukulang paggagamitan na siya namang ituturo pa sa kanya ni Jacob pagkatapos niyang kabisahin ang lahat ng mga nakasulat na salita sa libretang iyon. Sa pagpapatuloy ni Glenn na kabisahin ng mga orasyon sa bawat araw na dumaraan, ramdam ni Glenn ang pagbabago ng kanyang pakiramdam. Malaki ang nagiging epekto nito sa pisikal at espiritual niyang aspeto. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat.
Maging si Latog ay nararamdaman rin niyang umuunlad at mas lalong lumalakas sa bawat orasyon na kanyang naisa sa isip. Nagtuloy-tuloy ang mga ganoong kaganapan hanggang sa paglipas ng halos 3 buwan. Nagawa na niyang maisaulo ang iilang mga orasyon sa libreta. At dahil sa matagal na proseso ng pag-angkin ni Glenn ng mga orasyon sa libreta, itinuro na ni Jacob ang iilang orasyon na kanyang nagawang kabisahin, gaya ng mga pantigalpong dasal, panigalpo na kayang magpanginig ng kalaban, pangkalahatang depensa, pambasag ng tigalpo at sabulag ng kaliwa, pananaksak sa mga mangkukulam, kabal sa espiritual at pisikal, at maging kabal sa buto, ang mga iilang orasyon na naunang itinuro sa kanya ng kanyang maestro. At sa paglipas ng araw, linggo at buwan, maraming natutunan si Glenn sa kanyang maestro na si Jacob. Halos lahat ng nakasulat sa libreta ay nagawa niyang ilaman sa kanyang kaisipan, at nang minsan niyang tawagin si Latog, nagulat siya sa kakaibang anyo nito dahil sa naging malatigri na ang anyo nito, at ang bawat guhit na malakidlat sa balahibo nito ay nagliliwanag. Mas tumalim pa at tumalas ang mga kuko at pangil ni Latog nang magpakita ito sa kanya. Matapos ng mahabang panahon ng kanyang pagsasanay sa ilalim ng pamamahala ni Jacob. At bilang respeto kay Jacob, di na ni Glenn sinubukang aralin pa ang sibat ni Atardar na siyang ginagamit ng kanyang maestro bilang pangunang espiritual na sandata. Nang isang araw, binisita ni Glenn at Latog ang lugar na kinaroroonan ng sarangay. Pagdating nila sa lugar, kaagad naman yung tinawag ni Latog at kaagad din naman itong nagpakita. "Kumusta, Ginoong Latog? Matagal-tagal tayong di nagkita." Wika ng sarangay paglitaw nito sa paligid. "Mukhang nakatagpo kayo, Ginoo, ng malakas na maestro. Kakaiba ang ating niyong presensya ngayon." "Ayos lang kami, kaibigan. At tama ka, napakalakas ng antingerong nahingan ko ng tulong, kaibigan. Maganda ka at malapit na tayong umuwi sa ating tahanang bayan." Sagot naman ni Glenn. "Ikaw ba, kaibigan? Kumusta ka? Wala bang gumagambala sa'yo dito?" Dagdag na tanong pa ni Glenn. "Wala naman, Ginoo. Pala, nanggaling ako sa ating pinagmulan at may nasagap akong balita mula sa iba kong kauri sa lugar. Baka di ka maniwala, Ginoo. Mukhang pinaghahandaan din kayo ni Andras sa pag-uwi ko sa ating bayan kailan lang. Nalaman kong bumuo ng panibagong hukbo si Andras, hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga kaluluwa ng mga ordinaryong tao, kundi nang hikayat na siya ng ibang lahi ng aswang upang umanib sa kanyang pangkat. At ang iba sa lahi ng aswang na kanyang nahikayat ay kinabibilangan ng mga iilang gabo ng danggara o yung mga aswang na baliktad ang mga paa at mga mansalawan na mula pa sa iba't ibang lugar, at ginawa nilang pugad buli ang kabundukan ng Bako, Ginoo, kasama ang pangkat ng kultong pinamumunuan ni Andras." Pagkukwento ng sarangay sa kanila. "Kailan niyo ho ba, Ginoo, balak bumalik sa ating bayan?" Dagdag pa na tanong ng sarangay. "Ganon ba, kaibigan? Mukhang nalalagay sa matinding panganib ang lugar natin, Latog. Pero di bale, sa susunod na linggo, uuwi na tayo. At may isa pa akong pakiusap sa iyo, kaibigan.
Maaari mo bang hikayatin ng mga kauri mo na samahan ako sa pakikidigma sa grupo ni Andras? Pangungusap ni Glenn sa sarangay. Pero sa ngayon kaibigan, magpahinga ka lang muna upang magkaroon ka ng sapat na lakas para sa ating pag-uwi sa susunod na linggo. Dagdag pa ni Glenn. Sige ho, Ginoo. Wala hong problema kung yan ang nais nyo. Dahil sa disipulo kayo ng mga naunang antingero na naging aking kaibigan. Asahan mo ang aming katapatan at sasamahan ka sa anumang labang kapag kailangan mo ng dagdag na puwersa. Wika ng sarangay. Matapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na sila sa bawat isa. Umuwi na nun sina Glenn at Latoga sa baryo at nadatnan niya si Jacob nagising pa at hinihintay siyang umuwi. Pagpasok ni Glenn sa kubo. Glenn, may problema tayong kinakaharap. Kanina lang dumalaw dito si Zed kasama ang kanyang mga mandirigmang bangkilan. May nakarating sa kanilang balita mula sa ibang lahi ng aswang. Mukhang kailangan nating pumunta ng Capiz, Glenn. Tayo lang tatlo nila Zed. Di kasi natin pwedeng iwanan ng baryo na to nang walang magtatanggol kung sakali mang maharap sila sa anumang sakuna o panganib. Wika ni Jacob pag-uwi ni Glenn. Ano hong gagawin natin sa Capiz, Ginoo? Di ba ho balibalitang mas marami ang aswang na naninirahan doon? At hindi lang basta mga aswang, kundi malalakas ho sila. Sagot naman ni Glenn. Yun na nga ang problema, Glenn. Ang kapamilya ni Zed na naninirahan doon ay unti-unti nang inuubos ng ibang lahi ng mga aswang at iba pang elemento gaya ng mga mambabarang at mangkukulam. Sinasalakay din sila ng mga manananggal dahil sa tinatanggihan sila ng mga mandurugo na umanib sa kanilang pangkat. Dati na itong nangyari at ngayon naulit na naman. Tugon ni Jacob kay Glenn. Mandurugo, Manong? Oo, Glenn. Sila ang pangalawang pamilya na aswang ni Zed sa bayan ng Dumalag. Sa pag-uusap na yun, doon ay inilahad ni Jacob ang mga nangyari noong ipinagtanggol nila ang lahi ng mga mandurugo laban sa mga harimudon. Madugo ang naging labanan noon na halos ikasawi ng marami sa kanilang pangkat. Maging sila ni Zed ay nalagay din sa komplikadong sitwasyon at mabuti na lamang sa pagkakataong yun ay may kasama silang mambabarang na kayang manggamot na siyang nagligtas sa kanila. At nasabi din ni Jacob na ang mambabarang na yun ang amo ng dalawang engkantong nakasalamuhan nila sa burol, sina Jose at yung itim na tikbalang. Matapos mailahad ni Jacob ang mga naging karanasan nila sa bayan ng Dumalag, wala nang nagawa si Glenn kundi ang sumang-ayon sa kanyang maestro. Naging interesado din siya noon na makilala ang pangalawang pamilya ng mga aswang ni Zed. At nang gabi ding yun ay nagtungo sila sa baryo upang pagplanuhan kung kailan sila tutungo ng Dumalag. Napagkasunduan ni Glenn at Jacob at Zed na kinabukasan din ay tutungo na sila doon upang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangang pilya ni Zed sa Dumalag. Sinabi ni Jacob na babagtasin nila ang daan gamit-gamit ang kanilang mga kabayo at sasakay sila ng bangka upang makatawid ng dagat. Subalit nagkatinginan nun si Zed at Jacob nang iminungkahi niyang may kaibigan siyang sarangay na kayang gumawa ng mga lagusan patungo sa iba't ibang lugar. Sinabi din ni Glenn na baka may maitutulong sa kanila ito
upang mas mapadali ang kanilang gagawing pagpunta sa lugar. Habang nag-uusap-usap sila, may lumapit sa kanilang isang matanda na si Tandang Arturo at agad na kinausap si Glenn. Iha! Di ba? Isa kang sundalo. Wika nito paglapit sa kanila. Oho. Lo, bakit ho? Sagot ni Glenn. Halika. May ibibigay lamang ako sa'yo. Baka may maitulong yun sa'yo. Pag-aya ng matanda sa kanya patungo sa kubo nito. Nang marating nila ang kubo ng matanda, kaagad din naman siyang pinapasok nito. At nang makapasok na sila, may isang baol na hinila ang matanda mula sa ilalim ng isang papag na higaan nito at kaagad na binuksan. At doon ay tumambad kay Glenn ang sari-saring kalibre ng mga baril na pandigma. Iha, ang mga kagamitan na ito ay iniwan pa sa amin ng isang rebelde. Ngunit wala namang may gusto sa amin na gumamit ng mga bagay na ito. Kaya bibigay ko na lamang sa iyo ito, iha. Mag-iwan ka lang ng iilan upang sa ganun ay may manatiling bagay na magpapaalala sa amin sa isang tao na tumayo bilang isang gabunan ng aming lahi noong unang panahon. Wika ni Tandang Arturo pagkabukas nito ng baul na naglalaman ng sari-saring mga malalakas na kalibre ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Glenn at napangiti siya ng bahagya dahil sa wakas ay muli na siyang makakahawak ng baril na isa sa kanyang pangunahing gamay na sandata. Dumampot nun si Glenn ng at masiyasat niyang pinagmasdan ito. At nang ilabas niya ang magasin ng baril, nakaramdam siya ng kakaiba sa mga bala na nakapaloob doon. Naramdaman niyang nababalot yun ng orasyon na may halong sumpa mula sa kaliwa. Tama. Tama ka sa iyong nararamdaman, iyo. Kargado ng mga usal ang mga balang yan mula sa kaliwa. Bagaman mula sa kaliwa ang mga orasyong nakapaloob dyan, ay sapat na rin upang maparalisa ang bawat kalaban na iyong matatamaan at ikakamatay din nila yan. Pagwiwika ng matanda habang si Glenn naman ay galak na galak habang hawak ang bawat baril sa baul. Makalipas ang ilang minuto, nagawa na nga ni Glenn na pumili ng mga baril. Kinuha niya noon ang isang mahabang baril na diplato at 2 pistola. Masayang-masaya naman siya noong nagpasalamat kay Tandang Arturo dahil sa mga baril na ibinigay nito sa kanya. Pagbalik ni Glenn noon sa kinaroroonan ni Zed at Jacob, sinabihan naman siya ng mga ito ng, Glenn, bukas na bukas din. Aalis na tayo. Aasahan namin ang tulong ng kaibigan mong Sarangay upang mas mapabilis tayo. Wika ni Zed bago ito umalis para umuwi. Sila naman ni Jacob na dalawang naiwan ay napagpasyahang tunguhin ang kinaroroonan ng Sarangay upang kausapin. Pagdating nila sa lugar, agad na tinawag nila Tog ang Sarangay na kaagaran din namang nagpakita sa kanila. Kaibigan, pasensya na sa abala ha. May hihingin lang sana akong pabor sa iyo. Wika ni Glenn sa Sarangay. Wala hong problema, Ginoong Glenn. Ano ho ba iyon? Tanong ng Sarangay kay Glenn. Maaari mo ba kaming dalhin sa lugar ng dumalag, kaibigan? Kaya mo bang gumawa ng lagusan patungo sa lugar na yon? Agad na tanong na tugon ni Glenn. At doon ay sinabi na ng Sarangay sa kanila
na makakaya niyang gumawa ng lagusan patungo doon. Dahil sa nagawa na niyang kumonekta sa lagusan sa isang lugar, ngunit nasa sakop ang lugar na yon ng Iloilo at sa lugar yon ng mga gabunan. Nang marinig ni Glenn at Jacob ang sinabi ng sarangay, nagwika si Jacob ng, "Ayos lang yon, kaibigan. Hanggat di nila tayo pakikialaman, di rin natin sila gagalawin. Tsaka kung magkakaroon man ng sagupaan, nakahanda naman tayo sa lahat ng di natin inaasahang mangyayari." Wika ni Jacob. Kaibigan, dun ba yun sa unang lagusan na ating napuntahan? Yung sinugod tayo ng mga gabunan? Tanong naman ni Glenn. "Oo, Ginoo." Maikling sagot ng sarangay kay Glenn. Nag-isip ng ilang minuto ang sarangay bago ito magpasya. Di kalaunan ay pumayag na rin ito. Pero sa ngayon, sinabi ng sarangay na di siya makikisali muna sa anumang kaguluhang mangyayari dahil sa mauubusan siya ng espiritual na enerhiya, dahil mahihirapan siyang lumikha ng mga lagusan kung sakaling malagay sila sa alanganing sitwasyon. Sinabi naman ni Jacob na ayos lang na di siya makisali sa magaganap na digmaan. Ang malaga ay makarating sila sa lugar sa lalong madaling panahon. Nang magkasundo-sundo na sila, kinabukasan, tinungo nilang tatlo ang kinaroroonan ng sarangay. Agad naman itong nagpakita sa kanila sa pagtawag nila Tog. Naghanda ang lahat. Inaya sila ng sarangay na lumapit sa isang malaking puno ng akasya. At doon, ito ay nagsagawa ng ritual sa paggawa ng lagusan. Ilang sandali lang ang lumipas, biglang nagkaroon ng isang liwanag na animoy salamin sa puno ng akasya. Bago sila papasukin ng sarangay ay tinuntun muna nito ang lagusan kung saan sila unang napadpad ni Glenn. At ilang minuto lang ang lumipas, nagwika na ang sarangay ng, "Mga Ginoo, tayo na ho. Nahanap ko na ang lagusan kung saan tayo lalabas." Wika ng sarangay bago ito pumasok ng lagusan. Sunod sina Glenn, Jacob at Zedric. Habang nasa lagusan sila, di gaya ng dati, kung nung una ay wala siyang nasisipat na mga engkanto sa loob ng lagusan. Subalit nung sandaling yun, napakarami niyang nakikita na sumasabay sa kanilang paglalakbay sa lagusan. Ilang minuto ang nakalipas, natatanaw na nila ang bungad ng lagusan. Nag-umpisa nang magpuder si Glenn sa katawan sa kadahilan ng alam niyang baryo ng mga gabunan ang kanilang lalabasang lugar. Ganon din si Jacob, habang si Sed ay tumutubo na ang mahahabang kuko at mga pangil. Nag-uumpisa na ding mamula ang mga mata nito, habang ang sarangay ay nililingon silang tatlo dahil sa nararamdaman nito ang kanilang pinaggagawa. Ilang sandali pa ang lumipas, lalabas na sila ng lagusan at natatanaw na nila ang paligid. Napakunot ang kanilang mga noo nang matanaw ang mga taong nakaharap sa lagusan na tila ba inaabangan sila sa kanilang paglagpas. At paglagpas nila sa lagusan, kaagad din naman yung naglaho at pagbungad nila sa mga taong nag-aabang. Umaangil na ang mga ito at unti-unti nang tinutubuan ng mga balahibong napakaiitim. Nagsisihabaan ang mga kuko at umuusli ang mga nguso na tinutubuan din ng napakaraming matatalas na mga ngipin at pangil. Ano ang ginagawa nyo dito, mga anting Isa ring gabunan niyang kasama nyo, hindi ba? Ano ang pakay nyo sa aming baryo? Wika ng isang nilalang matapos nitong makapagpalit ng kaanyuan bilang gabunan. Wala kaming pakay na masama sa inyong baryo.
Nagkataon lang na dito kami dinala ng lagusan na aming dinaanan. Kung maaari lang, paraanin nyo kami ng matiwasay dito sa baryo nyo para di tayo magkaroon ng di pagkakaunawaan. Sagot ni Jacob. Paraanin? Matagal-tagal na rin na di kami nakakatikim ng laman ng tao. Kaya kung gusto nyong duman dito, kailangan nyo muna kaming talunin. Dahil kung hindi, gagawin namin kayong mga pagkain. Wika ng gabunan kasunod ng pagpilitawan ng mga kasama nito sa buong paligid. Nasa mahigit kumulang na 15 ang mga nilalang at mabuti na lamang na paghandaan nila ang mga ganitong kaganapan. Nagsihugot sila ng kanilang mga sandata at hinimas na nila yon ng mga buhay na salita. Samantalang si Zed ay nagsagabunan na siya namang ikinagulat ng mga nilalang sa buong paligid. Nagsialulungan ng mga ito nang makita nila ang kaanyuan ni Zed. Tignan mo nga naman. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Dinala kayo dito para magkaharap-harap tayo. Ang kinikilalang manlalakbay na antingero at aswang. Ang pumatay ng napakaraming lahi ng mga aswang. Kilala ko kayo. Wika ng gabunan habang matalim na nakatitig sa tatlo.